natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Bagyong Waning bahagyang lumakas habang mabagal na kumikilos pahilaga-hilagang kanluran. Balitang Bayan. 2026 National Budget o National Budget Deliberation sinimulan na sa Kamara. Balitang Bayan. Mga opisyal ng 15 kontratistang nakakuha ng flood control projects ipatatawag na sa Senado. Balitang Bayan. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na bukas. Balitang Bayan. Balita naman sa ibayang dagat, 3 patay, 9 sugatan sa panibagong shooting incident sa New York, USA. Balitang Bayan. Sa balitang papalakasan, Australia kampiyon sa FIBA Asia Cup 2025. Balitang Bayan. At sa showbiz, aktor na si Alden Richards seryoso na nga ba sa kanyang cyclist era? Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Lunes at 18 sa buwan ng Agosto taong 2025. Kayo po ay nakatutok dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23 at inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 4 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, alamin po natin kung ano na po ang update, kung nasaan na itong si Bagyong Waning. Weather update mula po kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Yung isang LPA na binabantayan kanina na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, tuluyan na rin pong lumabas ng Philippine Monitoring Domain. Kung kaya ngayon si Tropical Depression Waning lang po ang binabantayan ng Pag-asa na huling namataan sa layong 535 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Ang lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na abot ng 70 kilometers per hour. Ang kilos po nito mabagal, no? Mabagal na kumikilos pa northwestward. Dako naman tayo sa tracker intensity forecast nito. Mula sa 11 AM forecast, patuloy nakikilos nga pa northwestward si Tropical Depression Waning at mananatili sa Tropical Depression category sa buong forecast period. Hindi rin inaalis ang possibility ng paglakas ni Waning pero ayon sa forecast, sa ngayon ay malabo pa itong mangyari. Samantala ayon sa tracker intensity outlook, lalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Waning ngayong gabi o bukas ng umaga at maaari pang lumapit sa Okinawa Islands bukas ng umaga o hapon. Samantala, dako naman tayo sa ating 3-day weather outlook. Visayas, asahan po ang maulan na Tuesday, Wednesday, and Thursday. Pero inyo pong Tuesday and Wednesday may kasama pa itong thunderstorms. Pero may tsansa pa rin naman ayon sa forecast na sumikat ang araw. Temperatura, 25 to 31 degrees Celsius. Tacloban City, ganun din 3 araw pong maulan at 3 araw na makararanas o sasamahan ito ng mga pagkulog at pagkidlat. Pero may tsansa pa rin naman po na magpakita si Haring Araw. 24 to 31 degrees Celsius naman ang expected temperature. Kalibog, ganun din ang temperatura, puro rin po ulan sa loob ng 3 araw pero ang thunderstorms at pagsikat ng araw nasa Tuesday and Thursday. Ang temperatura naman po expected na maglalaro sa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius. Samantala ang araw po sumikat kaninang 5:43 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:17 PM. Yan po muna aking latest weather updates, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Oras sa 7 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pa ring paksa ng mga balita, haharapin na, ipatatawag na ng Senate Blue Ribbon Committee sa isasagawang investigasyon hinggil sa mga maanomalya at palpak umanang flood control projects ang mga opisyal ng 15 construction firms na sinasabing nakakuha ng pinakamalaki at pinakamaraming kontrata
Imbitado sa pagdinig ang Pangulo, Manager, Proprietor ng mga construction firms na Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega, St. Timothy Construction, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders, Centerways, Sunwest, Hightone, 888, Royal Crown Monarch, Wawaw Builders, MG Samidan Construction, LRTK Builders at Road Edge Trading. Una nang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagkabahala matapos mapag-alaman na nakubra ng mga nabanggit na kontratista ang 20% ng 545 billion pesos na pondo para sa mga flood control projects. Imbitado rin sa pagdinig sina Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordova, Public Works Secretary Manny Bonoan at Budget Secretary Amena Pangandaman, maging ang iba pa mga opisyal ng DPWH, DBM at MMDA. Balitang Bayan. Samantala, deliberasyon ng 2026 National Budget sinimulan na sa Kamara. Abuang detalye ihatid di Patrol 30 Jelly Mendez. Doon sinimulan na ng House Committee on Appropriations ang pagtalakay sa panukalang 6.793 trillion pesos na pambansang budget para sa susunod na taon. Tinagunahan ng briefing ni Nueva Ecija First District Representative Micaela Swansing, ang chairman ng komite, kasama ang mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC upang alamin ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa at mga macroeconomic assumptions na ginamit ng kasalukuyang administrasyon sa pagbuo ng 2026 National Expenditure Program o yung NEP. Kabilang sa mga dumalo, sina House Speaker Martin Romualdez bilang suporta, kasama ang iba pang mga House leaders ng malaking kapulungan. Dumalo rin sa plenaryo ng Kamara sina Budget Secretary Arsenio Pangandaman, Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan Jr., Finance Secretary Ralph Recto at Bangko Sentral ng Pilipinas Gova Elia Remolana Jr., maging ang mga society groups, people's organizations at mga pribadong sektor. Una nang tiniyak ni Speaker Romualdez ang 5 budget reforms na inilatag ng Kamara upang maging transparent ang pagtalakay sa budget. At kabilang na dito yung pag-alis ng small committee na siyang nag-aasikaso sa mga institutional amendments, gayon din ang pagbubukas sa publiko at media ng talakayan. Pag-imbita bilang third body mula sa mga civil society groups at iba pang organisasyon kasama yung mga pribadong sektor sa budget hearings, gayon din ang pagpapalakas ng oversight function ng Kamara sa pagpapatupad ng budget at ang pagtutok na sa mga pamumuhunan na tunay nga makatutulong sa buhay ng bawat Pilipino. Una nang tiniyak ng komite na ang pagtupondo ay mapupunta sa tama at naayon sa holistic agenda ng Administrasyong Marcos. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulap para sa impinang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalikan ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Abiso po sa mga motorista, kasado na bukas ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, bababa ng 80 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 90 sentimos ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng kerosino gas. Samantala, nasa 60 sentimos naman ang posibleng maging dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Isa sa tinitignang dahilan ng oil price adjustments ay ang pagbaba ng global demand nito. Balitang Bayan. Sa ibang balita, aminado ang Department of Agriculture na problema pa rin. Nananatiling problema ang mababang presyo ng palay sa bansa, kaya't ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2 buwang suspensyon ng rice importation simula sa Setyembre 1. Sa kabila nito, tiniyak ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na kanila na itong sinusolusyonan at sa katunayan ay may ilang lugar na ang nakapagtala ng unti-unting pagtaas ng farm gate price ng palay. Lilinaw naman ang kalihim na ang importation ban ay isa lamang sa mga solusyon na kanilang ilalarga at bukod dito ay dapat ng pagtuunan ng pansin ang pag-amienda
sa rice tariffication law bilang long-term solution sa problema. Ang pinaka-main concern lang naman natin ngayon is yung presyo ng palay. At tinututukan ho natin yan at sa maraming area, nag-improve na naman from dating 8, meron ng 14, meron ng 15. Pero sa ngayon nga, yung ang pinaka-long-term solution dito no, is yung pag-amyenda sa RTL natin na importante kasi basically oversupply talaga ng imported rice na maganda na mura ang punot dulo nitong problemang to. So unless maamyendahan natin tong batas na to para maiayos to. Unfortunately, yun nga, parang guerrilla style lang ang mangyayari ngayon. Kung saan narinig o may nag-report na mababa, ay pupuntahan. Piyansa naman si Laurel, Secretary Laurel, na maaamyendahan ngayong 20th Congress ang naturang batas. I'm quite positive, no? Ang outlook ko din is positive. Of course, siyempre, it's going to be an uphill battle, no? Kaya kailangan ko suporta ng lahat ng magsasaka sa buong bansa natin na suportahan ang push ng DA. Of course, marami tayong mga kakampi sa Kongreso at para malaman lang nyo, ang ating Pangulo mismo ay halos every other day tumatawag sa akin at kumakausap din sa mga ibang mga mambabatas natin. At siyempre, gagawin din itong priority bill, no? Pati si House Speaker, si Speaker nga ako, ginawang House Bill number 1. Andyan ho si Senator Kiko din at nakatutok dito. Yan po ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Samantala, dapat maglaan na ang Department of Education ng budget sa pagkuha o pag-hire ng mga security guard para sa mga public school upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ito ang panawagan ni Teachers Dignity Coalition o TDC Chairman Benjo Basas sa gitna ng serye ng karahasan sa ilang paaralan na nauwi sa kamatayan ng ilang guro at mag-aaral. Bagaman suportado anya nila ang pagtulong ng DILG sa pagbibigay seguridad, responsibilidad pa rin ng DepEd na tiyakin ang kaligtasan ng mga paaralan sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo nga sa pag-hire ng mga gwardya, lalo't ang DepEd ang may pinakamalaking pondo taon-taon. Since ang ating public schools ay nasa ilalim ng National Government Agency, no, ng Department of Education, dapat po talaga DepEd, diba? Hindi po LGU, pero syempre we have to welcome, no? And actually, no, in most cases, no, we seek the assistance, no, the help of our LGUs, no? Kaya nga po yung mga barangay tanod, no, yung ating mga, yung binanggit ko na po, no, mga locally employed, no, na mga job orders, no, na mga, pero hindi din yan permanent, no, yung mga personal po natin, ano po, kadalasan they are tied actually doon sa mga politiko din, no, kung sino yung nananalo, no. So mukhang kailangan po idagdag ng DepEd dito, no, sa kanilang budget, no, kung talagang seryoso po tayo dito. Bukod dito, umapela rin si Basas sa kagawaran na magdagdag ng mga professional sa paaralan gaya ng mga guidance counselor upang matutukan ang mental health ng mga estudyante maging ng mga guro. Isang strategic niya, gaya po ng sinabi ko kanina, kailangan din paunlarin natin, no, yung mental health, no, at psychosocial services, no, dito sa Department of Education sa pamamagitan ng pag-hire ng mga professionals, guidance and counseling professionals, no, mental health professionals, para iproseso. Kasi iba na yung generation po ngayon, ang daming influence, no. Pag nasa school na, hindi na rin natin alam, no, kung saan nanggaling, no, yung kanilang mga influence, no. Kaya kinakailangan po sasaluhin butin talaga. Yan po tinig ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Ito iba pa ring balita, nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na mananatili siya sa kanyang pwesto hanggat wala pang nahahanap na papalit sa kanya. O ayon kay Director Santiago ay bilang respeto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng NBI Chief na bagaman hinihintay niya na dumating ang kanyang kapalit ngayong linggo, gagawin pa rin niya ang kanyang tungkulin hanggat wala pa ito. Binigyang diin ni Santiago na hindi siya umalis dahil ayaw niya sa administrasyon, bagkos ay saludo pa nga siya sa Pangulo. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Santiago bilang direktor ng NBI noong Hunyo ng nakaraang taon. Balitang Bayan. Sa oras na 17 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, sa pagkakataon ito tanggap tayo ng report. Pagbaba ng hunger rate, bunga umano ng walang gutom program ayon sa DSWD. Ang pag-ulat mula kay Patrol 38 Gen Patrolya.
Bunga ng walang gutom program ang pagbaba ng hunger rate sa Pilipinas. Ito ang ibinida ng Department of Social Welfare and Development kasunod ng survey ng Social Weather Station noong June 25 hanggang 29 kung saan bumaba sa 16.1% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger sa nakalipas na 3 buwan mula sa 20% noong Abril o katumbas ng 3.9% na pagbaba. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, patunay ito na epektibo ang Wall of Nation approach ng pamahalaan, partikular na ang pagbibigay ng food credits sa mga pinakamahirap na pamilya sa pamagitan ng Walang Gutom program. Dagdag pa ni Asik Dumlao na target ng programa na magdagdagan ng 300,000 beneficiaries bago matapos ang 2025 at kabuang 750,000 households ang mabibigyan ng tulong bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2028. Ang Walang Gutom program ay nagbibigay ng electronic benefit transfers card na may 3,000 pesos food credits kada buwan o bawat buwan na magagamit lamang na pambili ng masustansyang pagkain sa mga partner stores nito. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, ilang bataran sa Bureau of Customs, ipinatigil muna makarang magreklamo ang aktres na si Bella Padilla. What happened, Bella? Patrol 24, Jun Samson. Iniutos na ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na pansamantalang tanggalin o ipahinto muna ang online duty and tax calculator para maiwasan ang kalituhan. Una dyan ay nagreklamo kasi ang aktres na si Bella Padilla na siningil umano siya ng 4,600 pesos na buwis para sa shipment na nagkakahalagang 11,000 pesos. Pero nung ginamit niya ang Customs online calculator, ay dapat 1,650 lang anya ang dapat singilin sa kanya. Sinabi ni Nepomuceno na sa ginawang review ay nakumpirma na tama naman ang komputasyon nito batay sa final assessment ng duties and taxes sa kanyang shipment. Aminado si Nepomuceno na kailangang i-upgrade ang calculator para mas makapagbigay ito ng mas malinaw at komprehensibong paghahati-hati sa bayarin at masigurong makikita kung ano ang mga babayaran ng publiko. Nagpasalamat naman ang opisyal kay Padilla at sa publiko sa pagpapaabot ng kanilang hinaing na nakakatulong para mapalakas ang transparency at mapahusay ng kawanihan ang pagseserbisyo nito. Patrol 24, June Samson, para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Paglabas naman sa fuel subsidy, ipinanawagan ng grupo ng mga pasahero dagdag pasahe sa jeep. Tinutulan. Nagbabalik si Patrol 38, Jen Patrolya. Nanawagan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa pamahalaan na agad ipalabas ang fuel subsidies para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan sa halip na magpatupad ng taas pasahe. Ayon sa grupo, sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, nakalaan ng 2.5 billion pesos para sa fuel subsidy bilang tulong sa mga sektor ng transportasyon na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang na nga rito ang mga tsuper ng PUB, taxi, tricycle at full-time na driver na ride-hailing at delivery sa buong bansa. Bagamat bumaba ng bahagya ang presyo ng langis matapos ang tensyon sa Middle East, iginiit ng LCSP na hindi ito sapat na dahilan upang ipagpaliban ang benepisyo na nakalaan para sa mga PUB, taxi o tricycle at ride-hailing at delivery riders o drivers. Dagdag pa ng grupo, ang pagbibigay ng direktang ayuda sa mga driver ang makatarungan at makataong solusyon kumpara ipasa ang dagdag gastos sa mga pasahero na hirap na rin sa mataas na presyo ng bilihin. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Kampo natin ang issue ng flood control projects, mga politiko at o pagsasapubliko ng mga pangalan ng mga politiko at kontratistang sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Ipinanawagan
Sa Senado, Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Suportado ni Senate Minority Leader Tito Soto III ang panawagan ng Mayors for Good Governance sa pamahalaan, partikular sa Department of Public Works and Highways, na tukuyin pangalanan na ang mga politiko at kontratista na nasa likod ng depektibo at substandard sa flood control at iba pang infrastructure projects. Ayon kay Soto, dapat talaga na matukoy, makasuhan at maliti sa korte ang mga nagwalda sa pera ng taong bayan. Sinangayunan din ni Senator Soto ang pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat ang Commission on Audit o COA at Ombudsman ang manguna sa investigasyon sa mga isyu ng katiwalian sa flood control projects at iba pang infrastructure projects. Gayunman, sinabi ni Soto na ang isasagawa ng Senado na sariling investigasyon ay magsisilbing dagdag na inputs sa gagawing investigasyon naman ng COA at Ombudsman. Ito sa Patrol 19, Zelly Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, programang financial assistance para sa mga pribadong institusyon patuloy na isinasagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Alamin po natin ang special report na ito mula kay Maine Barreto. Hindi lang sa mga local government unit at pampublikong institusyon ang tinutulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kasama rin sa kanilang mga programa ang mga pribadong institusyon tulad ng Bahay Ampunan at Home for the Aged. Sa ilalim ng Institutional Partnership Program o IPP ng PCSO, maaaring mag-apply ng financial assistance ang mga pribadong institusyon na nagkakahalaga ng 300,000 pesos hanggang 1 milyong piso. Binanggit rin ni Ms. Leslie De Abanico, Social Welfare Officer ng PCSO, ang ilan sa mga coverage ng naturang financial assistance. Pakinggan natin ang ating panayam. So included po doon yung nutritional meals, additional, yung mga pagkain po gaya po ng gatas. Kasi pag babies po, may specific na kailangan na po nila ng supplement o gatas talaga para sa growth po nila. So isa po yun sa ating binibigay na assistance sa ating programa. Tapos po, speech and physical and occupational therapy. Ito po kasi nakita rin namin na sa makabagong panahon natin ngayon, dumadami po yung mga bata na nangangailangan ng therapy. So isa rin po yun sa ating tinutugon. And then yung programs po nagpo-promote ng physical wellness ng mga clientele natin sa mga institutions. Para sa dagdag impormasyon at mga requirement na kailangan para sa IPP, bisitahin lamang ang pcso.gov.ph. Para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay gawang-gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po tayo mga kapwa po nating Pinoy sa kanila pong pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may gawang-gawa. Balitang Bayan. Babalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala oras. Director Wiener Contihino, 27 sandali makalipas ang alas 12. Sa oras po naganap ng alas 12:30 na po ng tanghali sa pagpapatuloy ng ikalawang sigwada ng Balitang Bayan. Balitang Bayan. Lubusisiin na ng Department of Public Works and Highways ang isang construction firm na may 250,000 peso capital noong 2019 pero nakakuha ng bilyong-bilyong pisong proyekto sa pamahalaan. Una nang ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakarang linggo na ang MG Samidan Construction and Development Corporation ang naging ika-13 nangungunang kontratista ng gobyerno sa mga flood control projects. Ito'y makaraang makakuha ang kumpanya ng 6 na pong flood control projects sa mga proyekto na may kabuang 5.3 billion pesos ngayong taon pa lang ito.
Aminado si DPWH Secretary Manuel Manny Bonoan na medyo kaduda-duda ang mga dokumentong hawak ng kumpanya. Partikular ang nakuha nitong 5 billion peso contract, gayong maliit lamang ang kapital nito. Ang MG Samidan ay nagpatupad ng mga proyekto nito sa mga lalawigan ng Abra, La Union, Mountain Province, Benguet at Pangasinan. Base sa Sumbong sa Pangulo website, ang pinakamalaking proyekto ng nasabing kontratista ay ang Salangsang Flood Control Structure sa La Paz, Abra na nagkakalaga ng 148.5 million pesos na natapos noong Setyembre. Balitang Bayan! Talatanggap tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Update po, follow-up po doon sa pag-revoke sa driver's license nitong van driver na sangkot sa aksidente dyan sa Tarlac. Mula kay Johnny Gole. Johnny? Yes, pinag-utos na nga nitong si Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation o DOT, ARA, ang revocation habang buhay itong driver's license ng van na nasangkot sa malagim na vehicular accident dito sa kahabaan ng Central Luzon Link Expressway o Calix sa bahagi ng Tarlac noong Agosto 12 taong kasalukuyan. Ayon dito sa ang pasya nitong si Secretary Dizon na matapos lumabas sa pagsusuri na bangag o nasa impluensya ng bawal na droga itong si John Paul Martin habang nagmamaniho at maaksidente. Base ito sa isinagawang drug test naman ng Tarlac Police Provincial Office. Sa naturang aksidente, 5 individual ang nasawi at siyam ang nasugatan matapos mawalan ito ng kontrol sa manibela dahilan upang sumadsad ito sa expressway pings. Nauna rito, sinuspindi muna ng 90 araw ang lisensya nito habang patuloy pa ang investigasyon sa insidente at habang hinihintay nga itong resulta sa drug test sa kanya. Bukod dito, kailangan din ito si Martin na magpakita sa gagawing deliberasyon ng LTO Intelligence and Investigation Division para pasubalian nga itong isinampang kaso laban sa kanya na reckless imprudence. Gayon din upang pasubalian niya itong hakbang ng ahensya na revocation habang buhay sa kanyang driver's license. Maging ang may-ari ng van ay kailangan din umanong magpaliwanag kaugnay nga sa nangyaring aksidente. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, Nagola, Sintilan ito nila at DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Papabalita na itasna ng Department of Public Works and Highways ang kinukumpuning Tangos, Tanza Navigational Gate sa Navotas City. Sa kabila nito, nilinaw ng Navotas Local Government na kailangan pang magsagawa ng masusing maintenance at repair works. Tuyo pang matiyak na magiging maayos at ligtas ang operasyon ng naturang istruktura at hindi na muling makaranas ng aberya. Hunyo ng isang taon ang mapinsala ng bumanggang barge, ang navigational gate matapos na dahilan upang bumaha sa ilang bahagi ng Navotas at Malabon cities. Balitang Bayan! Matala target na rin ng Department of Agriculture na magbenta sa mga mangingisda ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., ibebenta ang murang bigas sa government fish port sa buong bansa sa katapusan ng buwan matapos magdesisyon ang Philippine Fisheries and Development Authority. Gayunman, maaring hanggang 10 kilo lamang ang i-allocate na supply para sa bawat mangingisda kada buwan. Yung target namin is August 29 or August 30, no? Nakalimutan ko na exact date. At gagawin natin ipagbebenta nationwide sa mga government fishery ports, no? Yung pag-aari ng Philippine Fisheries Development Authority muna, yung pag-aari ng DA ng mga fish ports. Sa August 30 ho, mag-uumpisa na yan for fishermen and yung mga fish port workers. Muli naman tiniyak ng kalihim na magtatagal hanggang sa pagtatapos ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga piling sektor ng lipunan. Hanggang 2028, as long as the Marcos administration is nakaupo, ay nandyan ho yan. At although may limit ho sa ngayon na 10 kilos per month yung bibigay natin per farmer or farm worker, no? Parang per household ho yan. Yan po tinig ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Chiu Laurel Jr. sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan!
Magdaragdag pa ng cold storage facilities ang Department of Agriculture upang maiwasan ang pagkasayang o pagkabulok ng mga gulay na inaani ng mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, isa ito sa nakikitang nilang pangmatagalang solusyon ng pamahalaan upang maiwasan ang pagkabulok at yung oversupply ng gulay tulad ng kamatis. Targetan niya nilang matapos ang pagtatayo ng mga karagdagang pasilidad, mga storage facilities ngayong taon hanggang sa kalagitnaan ng 2026. Sa ngayon may mga na-award na ng mga cold storage no na i-deploy no at tuloy-tuloy yung bidding sa mga may mega cold storage, may mga modular cold storage. Before the end of this year, marami na tayong ma-deploy. Yung malalaking cold storage naman ang target is by middle of next year. 4 yun ang malalaki, tigli 5,000 tonelada yun eh. Meron sa Nueva Ecija, meron sa Mindoro, meron sa Taguig at iba pang lugar. Camsor meron din. Yun malaking tulong yun. Marami din sa Northern Luzon, no, sa Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, Mountain Province. Medyo marami ho tayong i-deploy na gano'n. Ang pumuli ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Chiu Laurel Jr. sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Ang kapatayan ng pagulat mula sa probinsya. Mahigit 160 menor de edad na nasagip sa Baptist Church sa Mexico, Pampanga, ipinasa sa ilalim na sa medical examination. Nagbabalik mula Central Luzon, Johnny Gole. Yes, ay tumugutos nga nito si Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda ang agarang isa ilalim sa medical examination. Itong 160 kabataan na nasagip ng pinagsanib na tauhan mula sa Pampanga DSWD at Philippine National Police mula sa isang Baptist Church dito sa bayan ng Mexico sa Pampanga kamakailan. Sa kanyang direktiba kay Dr. Dax Tidula, Pampanga Provincial Health Officer, nais nito na agad malapatan ng karampatang medical attention itong mga nasagip na minor de edad na anya ay sa unang tingin pa lamang ay nakaranas na ng hirap, pang-aabuso, gutom at pananakit dahil merong nakitang mga pasa at galo sa kanilang katawan nang masagip ito ng mga tauhan nga ng PNP at DSWD sa simbahan sa Mexico, Pampanga. Tinukoy ang nasabing Baptist Church na may pangalang New Life Baptist Church na pinatatakbo ng mga dayuhang pastora. Ayon sa paunang ulat ng DSWD Pampanga, maraming nakitang mga paglabag sa batas ang operasyon ng nasabing simbahan gaya ng hindi ito nakarehistro sa kanila para magpatakbo ng ganitong uri ng aktibidad. Wala rin umano itong lisensya upang magpatakbo o mag-operate at wala itong accreditation standards. Nabatid na ilan sa mga nasagip na kabataan na pawang minora ay nilalagnat pa at may ubo at sipon. Ayon dito kay Dr. Tidula, kailangan isa ilalim sa psychological examination itong mga nasagip na kabataan dahil hinala nila ilan sa kanila ay may trauma. Nais ni Pineda na agad lumabas ang resulta sa medical examination ng mga nasagip na minor de edad upang agad silang malapatan ng karapatang medical atensyon. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Patrol, John Gole, para sa hindi lang ito dulakat DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. DWIZ Flash Report. Alright, alamin po natin kung ano ang latest. Nagbabalik po mula sa Senado, Ate Selly. Nagbitiw na bilang staff ni Senator Robin Padilla itong si Nadia Montenegro. Ito'y matapos yung naging kontrobersiya, matapos itong pagsuspetsahan na manoy nagmariwana sa loob ng gusali ng Senado. Ayon dito kay Attorney Rudolph Philip Horado, ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla, ngayong araw ay nagsumite ng written explanation si Nadia Montenegro. Ito'y bilang tuguan sa naging memorandum sa kanya na magsumite sa loob ng 5 araw ng written explanation kaugnay na naturang issue, at bukod sa written explanation ay nagsumite na rin ng kanyang resignation letter itong si Nadia Montenegro. Ini-issue sa media ni Attorney Horado yung kopya ng resignation nitong si Nadia Montenegro, bagay na tinanggap ng office ni Senator Robin Padilla yung kanyang pagbibitiw. So ating pang binabasa itong ilan sa mga nilalaman ng kanyang isinumite na written
explanation matapos nga na siya ay mapagsuspetsyahan umano'y gumamit ng marijuana sa loob ng gusali ng Senado. So mamaya ating bibigay yung detalye ng nilalaman ng kanyang isinumite na written explanation. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Iba pa rin balita, arangkada na ngayong araw ang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa hirit na taas pasahe sa jeep. Kasunod ito ng isinumiteng petisyon ng Pasang Mazda, Altodap at Akto para sa pisong provisional fare increase at iba pang fare adjustments sa traditional at modern jeepney. Sa abiso ng LTFRB, diringgin ng board and bank ang petisyon kaugnay ng nationwide fare adjustment. Ngayon pong 1:30 ng hapon, nandiyan na ho sila, nakapwesto sila sa hearing room sa tanggapan po ng LTFRB main o yung headquarters sa Quezon City. Kasama sa hirit ng mga petitioner na gawing permanente ang pisong provisional fare hike na ipinagkaloob noong October 2023 at magdagdag pa ng pisong pansamantalang taas pasahe na magtataas ng base fare sa 15 pesos para sa traditional na jeep at mula 14 pesos hanggang 19 pesos naman para sa modern jeep. Umaasa ang mga transport group na maipatutupad ang dagdag pasahe sa gitna ng sunod-sunod na serye ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Balitang Bayan. Samantala, Senator Zubiri at mga staff nito nagpa-drug test na. Babalik si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Tulad ng naipangako ni Senator Juan Miguel Zubiri, ngayong umaga ay nagpa-drug test o kanina umaga ay nagpa-drug test itong si Senator Juan Miguel Zubiri kasama ang kanyang 35 na mga staff o empleyado sa kanyang tanggapan. Ito'y para mapatunayan na sa kanyang tanggapan ay walang sino man na gumagamit ng illegal na droga. Matapos magpa-drug test, hinikayat ni Senator Zubiri ang Senado at Kamara at maging ang ibang ahensya ng gobyerno magsagawa ng mandatory random drug test sa mga empleyado. At kay Zubiri sa Senado ay meron namang pondo para magsagawa taon-taon ng random drug test. Kaya nanawagan siya sa ibang senador na sumailalim na rin sa drug test. Inaanyayahan din ng senador ang Kamara na magsagawa rin ito lalo't marami rin silang staff doon at titingnan din ni Zubiri kung ano pang mga ahensya ang kanyang mahihimok na makiisa sa hakbang na ito. Mahalagaan niya na matiyak na drug-free ang pamahalaan at ang buong bansa kaya't nararapat lamang na manguna at maging ehemplo sila na mga opisyal ng gobyerno. Pagdagdag ni Zubiri, susunod din ang kasamahang senador sa minorya na sasailalim sa drug test. Sa susunod na linggo naman, lalabas ang resulta ng drug test ni Zubiri at ng kanyang mga staff. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impila metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, ipinagdiriwang po ng Mega World ngayong taon ang kanilang ika-36 na anibersaryo. Ang Mega World ang isa sa pinakamalaki at nangungunang real estate developers sa bansa at isa sa may pinakamaraming leadership in energy and environmental design o LEED certified na gusali sa buong Pilipinas na certification para sa green building initiatives sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 35 LEED certified developments ang Mega World sa kanilang iba't ibang townships sa buong bansa. Bilang dito ang kanilang office building sa Eastwood City sa Quezon City, McKinley Hill, McKinley West at Uptown Bonifacio sa Taguig City, Arcovia City sa Pasig City, Capital Town sa San Fernando City, Pampanga, Iloilo Business Park sa Iloilo City at ang The Upper East sa Bacolod City.
Bukod dito, mayroon pang mga proyekto ang Mega World na kasalukuyang nag-a-apply ng LEED certifications. Ilan dito ay matatagpuan sa Taguig City, Pasig City, Bulacan, Iloilo at Bacolod. Balitang Bayan! At babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. Kapitan Wener Cantihino, 14 na minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 1. Tayo po na sa uling sigwada na po ng Balitang Bayan at sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pong mga tumatambay na balita. Pinaghahanda na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga tanggapan nito sa iba't ibang bahagi ng bansa kasunod ng mga inaasang pag-ulan dala ng bagyong Waning at Habagat. Kabilang sa mga inalerto ng ahensya ang kanilang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila o National Capital Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Negros Island Region at sa Eastern, Central at Western Visayas Regions. Bago kunit ang batay sa uling buletin ng Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga, bagyang lumakas ang bagyo habang unti-unting tinatahak ang hilagang silangang bahagi ng Itbayat, Batanes. Balitang Bayan! Sa latest mula sa Filipino Mirror, kinatigan ng ilang business groups sa Pilipinas ang alok ni San Miguel Corporation Chairman at CEO Ramon Ang na ayusin ang problema at solusyonan na ang matagal ng problema sa pagbaha sa Metro Manila. Sa isang joint statement, nagpahayag ng suporta ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, Philippine Exporters Confederation, Philippine Retailers Association at Philippine Franchise Association. Ayon sa mga grupo, ang alok ni Ang ay nakaayon sa kanilang nais na maging kapaki-pakinabang ang private sector sa pamamagitan ng pagtulong sa pamahalaan sa anumang paraan. Kumpiyansa rin ng grupo na kayang gawin ng SMC ang pagtugon sa problema sa pagbaha sa Kalakang, Maynila. Samantala, suportado rin ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry si Ang, kung saan sa isang hiwalay na pahayag sinabi nitong napapanahon na ang kanyang alok sa pamahalaan. Balitang Bayan! Pinarangalan mismo ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang 6 na pulis mula sa Police Regional Office 3. Kasunod na rin ito ng mahusay at bloodless response ng mga naturang pulis, partikular sa Baliwag, Bulacan, sa isang hostage taking sa Baliwag, Bulacan nitong nakalipas na Agosto 13. Kabilang sa kinilala, ginawaran ng medalya ng kadakilaan sina Master Sergeant Francis Damian, Police Lieutenant Colonel Jason San Pedro, Patrolman Ronel Ray Jimenez, Staff Sergeant Eligio Cuaresma Jr. at Patrolman Prince Peter Paul Natividad. Muling ipinagmalaki ni General Torre sa flag raising ceremony kanina ang anyay pasok sa 5 minutong responde o yung 5-minute response ng mga nasabing pulis sa isang krimen at ito anya ay dapat na magsilbing ehemplo sa lahat ng mga lespo na sumumpang poprotektahan ang sambayanan. Balitang Bayan! Ngayon pa rin yan, sa PNP nagsalita na si PNP Chief General Nicolas Torre III hinggil sa pagharang ng National Police Commission sa kanyang inilargang balasahan sa anay ng pambansang pulisya. Binigyang diin ni General Torre na naresolba na ang internal issues sa PNP at iginiit na walang anumang pagsubok ang makabubuwag sa kanilang pagkakaisa. Kasabay nito, ipinaalala ng hepe ng pambansang pulisya na dapat ang kanilang katapatan ay para sa mga mamamayan at bansa. Kapatid na naglabas ng resolusyon ng NAPOLCOM na humarang sa inilunsad na regodon ni General Torre kung saan pinagpalit niya ng toka sina Lieutenant General Jose Melencio Nartates at Lieutenant General Bernard Banak. 3 ang patay habang 9 na iba pa ang sugatan sa panibagong insidente ng pamamaril na kinasangkutan ng 4 na suspect sa isang restaurant sa New York City, US of A. Ayon sa New York City Police District, NYPD,
Nasa pagitan ng 19 hanggang 61 ang edad ng siyam na lalaki at 3 babaeng biktima. Mula sa mga ito, 3 lalaki ang namatay na edad 19, 27 at 35. Hanggang sa ngayon ay wala pang naaaresto at hindi pa po natutugis o naaaresto ang mga sospek. Pasada Balita. Balitang Bayan sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Muling nagkampiyon ang Australian Boomers sa FIBA Asia Cup 2025 matapos pataubin ang China sa score na 90-89. Gahibla lamang po ang kalamangan at nalusutan. Pinangunahan ni Xavier Cooks ang Australia matapos magpakwala ng 30 points na sinundan ng 23 points ni Jaylin Galloway. Habang nakapagtala naman ang pinakamataas, high score po sina Ming Xuanhuo para sa China, 26 points. Ito na ang ikatlong sunod na panalo kampiyonato ng Australian team mula sa nasabing torneo. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ipinakita na ng aktor na si Alden John Ibanez Richards na sineseryoso na niya ang kanyang cyclist era. Opo, tama po ang inyo pong narinig. May bago na po siyang career. Cyclist. Yung kay John Ibanez kasi, bagong cycling shorts. Sa isang Instagram post, ipinakita ni Richards ang ilang eksena ng kanyang unang bike ride na 100 kilometro. Ang layo at binagtas ang ilang bayan sa lalawigan ng Rizal tulad ng Pililia at Tanay. Tawag doon yung ano yung loop? Oh, yung loop. Oh, yan, no. Oh. Oh, 'di ba? Tama. Bagong-bago. Bago ba yung bike? Ayun yata yung ano sa airport. Yan ba 'yon? Kaya mahal 'yan. Mahal 'yan, ha? Kasama niyang pumadyak ang kapwa-aktor na si Christopher Martin na nagreklamo, napagod sa kakahabol sa kanya sa naturang ride. Matatanda ang nakapadyak na si Alden ng 61 kilometro noong Mayo at noong Hulyo naman ay nag-enroll siya sa isang flight school. Balitang Bayan. At sumayo po ang isang oras na balitaan dito po sa Balitang Bayan. Ngayong araw po na ito ng Monday, ngayon pong Agosto at 18 taong 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23, ito po nyo lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan. DWIZ Network News kasama si Gia Rafael.